TikTok, kilala natin na tagahatid ng mga viral at nauusong mga video, mga nakakatawang mga meme at syempre ang walang kamatayang mga galawan sa sayaw. Pero kung medyo aksidenteng napalayo ka na sa kaka-scroll sa iyong For You page, ay mararating mo ang mga video na nakakatakot at misteryoso na magpapaisip sa'yo. Mula sa mga sinasanibang eroplano hanggang sa mga robot na dugong bughaw, tunghayan at ating aalamin at susubukang lutasin ang mga misteryong ito na bumabalot sa mga video sa TikTok. Pero bago ang lahat, ay huwag kaligtaan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang bell notification para maging updated sa aking mga bagong video na ia-upload. Maaari din kayong mag-follow sa aking Facebook, Instagram, Twitter at TikTok account. Tara na at ating tunghayan ang paksa sa videong ito. Ang apartment. Noong 2021 sa New York, si Samantha Hartso ay may natagpuang misteryo sa kanyang apartment. Nag-umpisa ang lahat nang makaramdam siya ng ihip ng hangin sa loob ng kanyang CR. Madahang ihip na nagmumula sa likod ng kanyang salamin. Lahat naman tayo siguro ay gusto ng malaking apartment. Pero si Samantha ay may natagpuang natatagong isa pang malaking apartment sa likod ng salamin ng kanyang CR. Electrical. Oh, no, no, no. There's a room back there. Ang iba siguro ay tatawagan ang kanilang landlord o ang mga kapulisan para imbestigahan ang misteryosong kwartong ito. Pero si Samantha ay iba. Kumuha siya ng martilyo at pinasok ang misteryosong kwarto. Doon ay nakita niya ang lihim na kwarto ay kasing laki ng kanyang buong apartment. Ang sikretong apartment na iyon ay puno ng mga kalat, basura at katibayan na merong nakatira o tumira doon. Mabuti at wala siyang nakitang tao doon at ligtas na umakyat sa lagusan at nakabalik sa kanyang tunay na apartment. Sinarado niya ulit at binalik ang salamin sa lagusan. Ang sunod na update niya ay 1 taon ang lumipas noong March 2022. Ayon sa kanya, ilang buwang iniwasan ng kanyang landlord ang kanyang mga tawag bago nito sinabi sa kanya na ang natagpuang lihim na apartment ay isa pang apartment na ginagawa pa lang. Ang nakakapagtaka lang, sabi ni Samantha, ay wala man lang siyang narinig ni minsan na merong mga taong gumagawa doon kahit pa na ang apartment ay konektado lamang ng butas sa likod ng salamin. Hindi rin sinagot ng landlord kung bakit merong butas na nagdurugtong sa dalawang apartment. Ang mga tawag ni Samantha sa kanyang landlord para humingi ng iba pang impormasyon ay patuloy na iniiwasan hanggang sa matagpuan na lang niya na ang butas ay tinakpan na ng palihim mula sa kabilang apartment. Sa wakas, ang kanyang apartment ay masasabi na ni Samantha na ligtas, pero ang misteryo sa kung bakit merong butas doon ay hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon. Ang umaaligid na tao. Paano kung may makita kang nakakatakot na taong umaaligid-aligid at pabalik-balik sa labas ng iyong bahay? Tatawag ng pulis, bibili ng armas, o bibidyohan ito at ia-upload sa TikTok? Ito nga ang ginawa ng mag-asawang TikToker na Bets and Angel noong 2020. Nang makita nila ang kakaibang misteryong tao na umaaligid at pabalik-balik sa harapan ng kanilang bahay araw-araw sa loob ng ilang linggo. Ang taong ito ay parang nakatitig lang sa kanila habang pabalik-balik ng ilang oras sa parehong pwesto. Halos hindi maaninag dahil sa mga punong kahoy at mga halaman. Okay, so everybody that's been kind of curious, this is the church that's directly across the street from my house that I was explaining. This is the area where we see that figure. It just walks back and forth every day, all day. Now, I've been over there a couple of times. As I walk up on it, there's just nothing there. Yesterday was Easter. I went over there, but 2 big dogs that were off leash came out and it was time to go. Pero ang nakakapagtaka, nang sinubukang videohan ito ng TikToker para mas maaninag
ay para itong multo lang na tumatagos at nawawala-wala. Pwedeng sabihin dahil lang ito sa pangit na quality ng camera, pero ilang araw pagkatapos ng pabalik-balik ng misteryosong tao, ang kanilang alagang aso ay hindi na mapakali at nagwawala na tuwing gabi. Tumatakbo palabas sa kanilang gate at tahol ng tahol na parang nauulol. What's wrong, Karma? What do you see over there, bud? What do you see? Dahil doon, naisip nila na ang misteryosong tao ay marahil nandun lang sa labas, nakakubli sa kadiliman ng gabi. Sinubukang lapitan ng mag-asawa ang tao para kausapin ito kung ano ba ang ginagawa nito araw-araw doon sa kanilang teritoryo. Pero nawala ito doon. Gayunpaman ay sinubukan pa rin nilang tawagin ito dahil baka sakaling nagtatago lang ito. Hello? Is anybody there? I'm so nervous. What was that? I don't know. Do you need help? Fuck! Ang kanilang pagtawag ay sinagot ng nakakatakot na sigaw na parang ungol na umaalingaw-ngaw sa buong kakahuyan. Pakinggan muli. Ang mag-asawa ay kumaripas ng takbo, pero ang parehong malakas na ungol na iyon ay parati na nilang naririnig gabi-gabi kahit sa kanilang pagtulog sa labas lang ng kanilang bahay. Hanggang sa lumabas na nga ang asawang lalaki, dala-dala ang baril para kumprontahin ang nanghimasok sa kanilang bahay. Pero wala siyang nakitang kahit ano sa kadiliman. Kinaumagahan ay nag-upload ng 2 video ang babae. Mangiyak-ngiyak niyang sinabi na araw-araw ay lumalala ang ungol at palakas ng palakas kung kaya't ilang gabi na rin silang hindi nakakatulog ng maayos. Plano din daw nilang mag-upgrade ng kanilang security system. Ang mga taga-subaybay nila ay nag-antay ng bagong update kung ano na ang nangyari. Pero ang account ay hindi na nag-post mula noon at ang kapalaran ng mag-asawa ay nanatiling misteryo hanggang ngayon. Masasagot lang ang lahat ng katanungan kapag ang mag-asawa ay muling mag-update sa kanilang TikTok. Yun ay kung buhay pa sila para magkwento. Pangungot sa himpapawid. Takot ka bang sumakay sa eroplano? Hindi. Kung ganon, dapat ay matakot ka. Dahil noong 2019, ang TikToker na si Melody Zaragoza ay naranasan ang tunay na katatakutan sa taas na 30,000 talampakan. Sa kalagitnaan ng kanyang biyahe mula Orlando papuntang San Diego, ang eroplano ay nakaranas ng nakakatakot na pag-uga na parang tumatalon-talon. Ang mga flight attendant ay makikitang nagpapanik at natutumba na din habang tumatakbo papunta sa kanilang upuan para mag-seatbelt. Walang ano-ano, ang monitor sa kanilang mga upuan ay napuno ng berdeng mga static at ang loob ng eroplano ay binalot sa nakakatakot na kulay berdeng ilaw. Ang eroplano ay bigla din bumulusok pababa bago himalang nakarecover pabalik sa itaas kung saan ang mga monitor din ay sabay na naging maayos. Ayon sa mga comment, merong mga nagsasabing kagagawan daw iyon ng mga alien. Meron din na nagsabing baka mula sa masasamang espiritu. Pero ayon naman sa iba, marahil ay meron lang problema sa electrical ang eroplano dahil nagkakaroon naman daw talaga ng mga ganong pangyayari kapag merong pagkidlat sa labas ng eroplano. O baka daw, merong isa talagang matigas ang ulo na hindi naka-airplane mode. Kotseng nakakahagilap ng multo. Dahil sa autopilot at built-in video games, ang Tesla ay sikat at kilala sa kanilang high-tech gadgets at mga special features. Pero mukhang merong isang special features ang Tesla car na hindi ni Elon sinabi. Yun ay ang makadetect ng mga multo. Ang Tesla ay merong collision prevention system kung saan nadidetect nito ang mga bagay o tao sa kanyang paligid para otomatiko itong huminto sa oras na mababangga. Sa dashboard nito
ay makikita kung merong tao sa paligid ng sasakyan para maalerto ang driver at maiwasan ang aksidente. Buwan ng Mayo ng taong ito, ang TikToker na si Edgar ay dumalaw sa puntod ng kanyang ina sa sementeryo, dala-dala ang kanyang Tesla. Subalit habang dahang-dahang siyang nagmamaneho sa espasyo ng tahimik at walang katao-taong sementeryo, ang kanyang Tesla ay parang naging si Ed Kaluwag na nakakakita ng multong palakad-lakad sa tabi ng mga puntod. Pagkaraan na ma-post ni Edgar ang video, ang ibang mga netizen ay nag-upload na rin ng kani-kanilang mga experience. Kung sakaling ang video ay totoo, marahil ang mundo nga ay puno ng mga multong nag-aabang sa daan para hangaan ang high-tech na Tesla car. Pero merong isang netizen ang lumabas para ibuking ang tunay na dahilan ng pangyayari. Sabi nito, ang detection system ng Tesla ay merong kahinaan. Nade-detect daw nito ang mga bagay-bagay na halos kasing tangkad ng tao at napagkakamalan itong tunay na tao. Sa isang video na ina-upload ni Edgar, makikitang inakala ng Tesla na ang bulaklak ng patay ay isang tao. Sa madaling salita, ang mga nakakatakot na multo na nakikita ng Tesla ay mga magagandang bulaklak, mga buntod at mga estatwa lamang. Royal Robots, Great Britain, Dugong Bughaw. Wow! Para sa ibang tao, si King Charles ay isang matandang may malaking tenga. Para sa iba naman, siya ay isang butiki na nagpapanggap na tao. Kinokontrol ang mundo gamit ang kapangyarihan ng Reptilian Empire. Pero syempre, ang mga haka-hakang ito ay isang kalokohan dahil ang royal family ay hindi mga butiki, kundi mga robot. Yun ay kung titingnan mo ang bidyong ito. Noong lumabas ang video ni Prince Harry at ni Meghan Markle sa TikTok, ang mga netizen ay agad na pinalagay na ang couple ay mga android dahil nga walang kabuhay-buhay ang kanilang mga mata at malaplastik ang mga balat. Ang mga TikTokers ay naniniwala na ang video ay isang ebidensya na ang royal family ay mga cyborg. Pero ang katotohanan sa misteryong ito ay hindi misteryoso. Ang video ay kuha mula sa Madame Tussauds. Ang Madame Tussauds ay isang wax museum, kilala sa kanilang pag-display ng mga kilala at sikat na celebrity na gawa sa wax. Ang video ng royal family na ating napanood ay ang bagong pakulo ng Madame Tussauds na tinatawag nilang live figures, kung saan ang mga aktor ay binabayaran para magsuot ng malatunay na maskara at umarte sa harap ng mga fans para personal silang makakuha ng bidyong kasama ang kanilang iniidolo. Nagkataon, ang video ni Prince Harry at ni Meghan ay isang trial run at nagkaroon ng maraming publicity. Yun nga lang, ang trial run na iyon ay nakakatakot lang dahil sa ginamit na uri ng mga maskara. Makakaasa daw sa Madame Tussauds na sa susunod na mga taon, mas pagbubutihin pa nila ang mga maskara na mas magmukhang tunay at may buhay. Bago tayo magtapos, nais kong i-shoutout si Aaron Giovanni Katuiran. Shoutout din kay Dudams, lalong-lalo na sa mga admin at miyembro ng Migs Molino Worldwide Solid Fans. Shoutout sa inyo, mga kapabrika! Nagustuhan nyo ba ang ating tinalakay sa bidyong ito? Kung oo, ay huwag kalimutan na i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa aking YouTube channel. O kaya naman ay mag-follow sa aking mga social media accounts. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!